The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, sorry ha, nag-overtime ako ng 10 minutes kasi si Risa nakakatuwa at saka si Joel. Nakakatuwa itong mag-asawang ito. Simula po ng pagbabago sa kanilang buhay. Amen. Yung kanyang lamesa pala na binili, meron doon tusukan nung umbrella para sa kanilang. Kita mo talaga na starting ngayong panahong ito ang kanilang hanap buhay. Marangal na hanap buhay. Brad Jeff, salamat na marami. Wala pa nga. Nagre-ready na si Pastor kasi handa na siyang sabihin yung 105.9 True FM sa Lunes. True. Good morning, Pastor. Oo nga, 105.9 True FM. Yes. Napapractice na ako. Good morning. Good morning, Ted at Jack. Good morning. Morning, and, Pastor. Happy Monday, Brad. Happy Monday. Mabuhay ka. Happy Monday. Yan. Maaliwalas ang iyong namin. dating. Maaliwalas ang iyong dating. Okay. Yung taray nung sala nila, Pastor, may fireplace. Yeah, kasi Para silang nasa ibang bansa. Hindi. Kasi ngayon, sa kanila, dyan sa Cainta May snow? Winter. Ibang weather sa Cainta, no? Winter sa lapit ngayon. niyan dito sa Mandaluyong. Oo. Winter Pero ngayon. sinito na, Berna. Sinetap ko na yung fireplace ko. Oo. Sige. Ito na, Pastor. Inaantay na nilang magandang balitang hatid mo ngayong Lunes. Dami nata-traffic ngayon for sure. Yes, for sure. Sige po, simulan na po natin Lunes. Happy viewing muna sa magkapatid na Joshua Ramoneda. Okay? And Julian Ramoneda. Yan, yung mga nanonood sa atin. Of course, Trina Junjun Galang. Thank you for coming over kahapon sa church. Linggo po ng Todos Los Santos ngayon. Abutin natin yung November 1. Okay? So, Halloween pag-usapan natin. Anything about sa mga ganitong okasyon. Masarap magkwentuhan yan. So, unahin natin yung death. Lunes na Lunes, death, ano? Gusto ko lang po kasi i-share, kailan ba ito unang na-mention sa Bible? Kami pong mga nag-aral ng konting theology sa seminary. Meron po kami tinatawag na principle of first mention. Kailan ba siya unang na-mention sa Biblia? Kasi yung po yung nagbibigay ng meaning at bigat kung ano tong salita na to. So, saan ba ito nagmula? Part ba ito ng plano ni Lord? Alright? Pagpunta natin sa Genesis, after kinrate niya, everything was good. Nakita niya si Adam and it was very good. So he blessed Adam with a lot of blessing. Ito po si Adam, napaka-blessed po na to. Lahat, pinagkatiwala sa kanya yung buong creation. In fact, meron siyang dominion over it. And then may maliit na garden, ingatan mo yan and all, pero may binigay sa kanyang responsibility. Okay? Mahal mo ba ako, anak? Gusto ko i-test yan kung mahal mo ko by giving you sets of laws or rules. So, sabi, pwede mo kainin lahat dito. Okay? Wag lang yung puno na yan, yung bunga ng puno na yan. Okay? Sabi po sa Genesis 2:17, ito yung ating verse ngayon, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Wow! So the Bible presents death daw po as a separation. Pag sinabing death, you will die. Hihiwalay ka. Ano po yun? Well, dalawa po yung pagkamatay na minimension dito. Yung physical death, okay? Saka po yung spiritual death. So, yung pag sinabi po natin, ano ba yung naging, ba't ba nagkaroon ng death sa Bible? So, yung pagkamatay po is a result of sin. When may binigay na rule si Lord, ang ganda-ganda ng blessing niya, except wag mo lang itong kainin, Adan, ha? Pag kinain mo yan, sigurado mamamatay ka. So, of course, walang concept si Adan ng death. But you see, death is the result of sin. Sabi din po yan sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kaya po yung buong mundo is subjected to death because the Bible is very clear, for all have sinned. Lahat daw po tayo ay makasalanan at pinanganak na makasalanan. So, ano po yung gustong iparating ng Diyos dito? Kasama po rito sa pagsuway sa kanyang mga utos ay ang kabayaran ng kamatayan. In fact, after lang kinagat niyo ni Eva at ni Adan, ang una nilang response, they hide from God. Hinahanap sila ni Lord. Nasaan ka, Adan? Nagtatago siya. Nagtatago po ako kasi nakahubad ako . So, yun po yung immediate cause ng sin. We will hide from God. Magkakaroon tayo ng shame. Makaka-experience tayo at feel ng guilt kay God. Kaya po, how do we escape from death? Well, yan po yung pag-uusapan natin sa mga susunod na araw. But for now po, it's enough to know po na ang kasalanan po, hindi plano po ni God. Hindi siya part na lahat kayo ngayon mamamatay na. Hindi po ganon. It's a consequence ng hindi nating pagsunod.
At ang Diyos po, binigyan tayo ng tinatawag na free will. May free will ka to obey or to disobey. Otherwise, naging robot tayo. At susundin na lang natin kung ano tayo pinrogram ni Lord. But God wants to have a relationship with us. And any relationship demands a choice. So Adam po was given a choice. Susundin mo ba ako? Hindi. Pag sinunod mo ako, mabibless ka. Pag di mo ako sinunod, surely you will die. Eventually po, 900 years after, Adam died. Totoo po yung sinabi ng Diyos. But immediately, spiritually, they die. Yun lang po yung prayer ko sa inyo, na huwag tayo maka-experience ng spiritual death, yung paglayo sa Panginoon, pagtalikod sa Kanya. Because eventually, yung physical death po darating, and eternal death will follow. Genesis 2:17, you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Tayo pinanalangin, Panginoon, huwag sana mangyari sa amin yung nangyari kay Adan na pinili niyang hindi sumunod sa iyo. Ngayon, Lord, may example na kami na hindi maganda ang hindi sumusunod sa iyo. Kaya, Lord, bigyan niyo po kami ng grace. Sabi mo, salita mo, you'll give us the grace to say no to sin. So, Panginoon, ito pong death ay byproduct ng disobedience sa iyo. Nawa, Lord, ang mga tao nakikinig ngayon, mamuhay ayon sa iyong salita. Mamuhay ayon sa pagsunod sa iyo upang hindi namin ma-experience initially yung spiritual death na tatalikod kami sa iyo. At wag naman sana yung eternal death pag kami namatay dito sa lupa. Salamat, Lord, sa inyong paalala na kami mahal mo, binigyan mo kami ng choice, but those choices have responsibility and consequence. In Jesus' name, amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat pong muli sa Lunes na ito sa aming buhay at sa panibago pong linggo ng pakikinig ng magandang balita at aral mula po kay Brad Jeff. Lord, we pray, alagaan niyo po si Brad. Keep him safe and protected always sa kanya pong buong linggong ito ulit na pagmimisyon para po sa pagpapakalat ng magandang balita mula po sa inyo. Lord, muli po, kayo na pong bahala sa lahat ng sinalanta ni Christine at ang aming pong panalangin para po sa kanilang agaran na pagbangon. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Okay, Brad. So, bukas ay bisperas na ng Miyerkules. Natawa si Ang bilis Pastor mo. eh. Ang bilis magbilang, nasa Lunes. Dati, bisperas ng Tuesday. Ngayon, bukas ay bisperas na ng Miyerkules. What a thinking, I love it. Yes, Alam mo, and Ted, yung gusto ko sa iyo, ang bilis mo talaga, ang bilis mo sa araw. oo. At pagsapit po ng Biyernes, Ay, tigil ang countdown. opo, yan po ay November 1 na. Uy, ang bilis. No, and then November 2. Grabe, ang bilis. Pagkatapos po niyan, abay December na. Oo. Right? Ang bilis. Okay. Lilipas din. Sige. Brad Ted, Oh, i-announce ko lang, may mga nagtatanong na sa atin, may mga nagpapadala ng katanungan. Yan po ay pipilitin natin sagutin. Nagpapagawa ako ng image, yung itanong mo kay Daily Brad. Ayan. Kung meron kayong sitwasyon, medyo hindi nyo maintindihan, ano ba dapat kong gawin? Mangungutang ba ako o hindi? Baka po salita ng Diyos may sinasabi sa sitwasyon nyo. So itanong nyo lang po sa pastorjeff.ph. Yan po yung aking Facebook. Pwede naman kayong mag-question, mag-ask doon sa may comment, sa may message po na section. Pwede rin po kayong mag-private message sa aking Jeff Eliscopides na Facebook at YouTube channels po. So, tayo po'y magsama-samang sagutin ang ating mga katanungan. Kung hindi ko alam, magtatanong ako sa mga kaibigan kong mas matatalino sa akin. Alright? Yun. So, anything na katanungan nyo tungkol sa buhay, pilitin natin sagutin yan. Yan, opo, at yan po, abangan din po ninyo ha, yung mga takdang araw para po nga dito magkaroon tayo ng pagkakataon po, yung inyo pong, kumbaga, koneksyon mismo kay Brad Jeff sa inyo pong mga katanungan na ito. Kumbaga, paano na, Brad Jeff? Yun. Brad Jeff, kasi ganito, paano na, Brad Jeff? Sige. Yeah. So, Brad Jeff, relax ka lang dyan dahil sisimulan natin kaagad itong panibago pong elemento sa The Daily Brad. Sa napakadaling panahon po, abangan niyo po ito. Mga kapatid, ako din po ay baka hindi rin po ako mangime na magtanong po kay Brad Jeff at ma-broadcast niya ang sagot sa aking katanungan. Na paano na, Brad Jeff? Ako naman ang gusto kong itanong, hindi paano na. How to be you po, Brad Jeff. Yun lang ang gusto kong itanong. Di paano maging
Brad Lu- Jeff. Ayan. Lunes na lunes siya. Paano na Inobola mo ako, Hindi, ah. sa araw-araw na binibigay mo sa aming magandang balita, na-absorb na natin ang ilan dyan. So for Amen. sure, iba nakatutok sa atin ngayon. Meron pa sila ibang mga katanungan. Abangan nyo po very soon ang pinakabagong segment ni Brad Jeff dito sa ating programa. Okay. So Brad, Yes. we'll catch you again tomorrow. Thank you very much. Maraming salamat, Mel Halyar. Thank you for listening as well. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.